I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong updates video all the way from South Cotabato. Pinangunahan po ni Pangulong Marcos Jr. ang pamimigay ng tulong. Basahin po natin ito. Ayan, bumalik ang Pangulo sa South Cotabato mga kababayan, ha? Anong sabi? O ito, bumalik na naman ang Pangulo diyan po sa South Cotabato, diyan sa Mindanao. Pangatlo na yan. Sabi po dito mga kababayan, siyempre shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello mga beswa. Continuing the administration commitment to bring government programs and assistance closer to communities, President Ferdinand Marcos Jr. leads the Bawat Bayan Makikinabang in the province of South Cotabato and Cotabato during a program in Coronadal City in June 25, 2026. Sabi pa dito, the President leads the ceremonial turnover of socio-civic projects fund assistance amounting to 40 million to the provincial government of South Cotabato and 96 million to the provincial government of Cotabato. OMGOs. Grabe, oh. Benefiting barangays and communities across the two provinces. He also meets with the presidential scholar, barangay official, and local leaders during the event. Sabihin nyo, walang ginawa ang Pangulo. Tingnan nyo, ang pera ng bayan dapat mabalik din sa mga mamayang Pilipino na kung saan ialaan mo doon sa mga mahihirap, yung nangangailangan. Paano nyo masasabi na BBM resign? Oh my gosh. Tapos, naglulunsad kayo ng people power, kaloka. Ayan ay kung kaya nyo. Maraming magre-react syempre. Ayaw ng taong bayan. Meanwhile, families affected by the recent 7.8 magnitude earthquake in southern Mindanao are receiving financial assistance through the Department of Welfare and Development's DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation AIX program, reaffirming the administration commitment to responsive governance and inclusive development. Diba? Kaya abangan nyo ang Pangulo. Ang dami niyan, guys, ha? Super, pakinggan natin si Gobernador Tamayo. At sa ating mga congressmen nandito, sa ating mga provincial officials, lalong-lalo na sa ating mga scholars nandito, mga government employees, sa ating mga punong barangay, kasama ng inyong mga membro ng sanggunian, sa aming mga board members, sa Vice Governor, sa ating lahat sa muli, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Ngayong araw ay masasaksihan natin kung paano ginawan ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo ang pagbaba ng pundo mismo direkta sa mga local government units. Ito yung unang pagkakataon na kung saan direktang ibinaba mula sa national government papunta sa provincial government, at ang provincial government ng South Cotabato ay pinagmamalaki natin na nakatanggap tayo ng 244 million galing sa Local Government Support Fund. Ganon din ang ating mga municipal mayors at ang ating city mayor, lalong-lalo na ang lahat ng ating mga barangay, kasama ng ating mga barangay scholars nandito. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat, at ito pa lang ang simula at natitiyak at tinitiyak na ito ay magtuloy-tuloy na maibaba yung pundo mula sa national government papunta sa local government aside sa national tax allotment na meron ang mga local government units. So sa muli, mahal na Pangulo, maraming salamat at welcome to the province of South Cotabato. Maraming salamat, Governor Tamayo. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ng paggawad ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na may kabuuhang halaga na 40 million pesos para sa mga barangay ng probinsya ng South Cotabato na tatanggapin ni Governor Reynaldo S. Tamayo Jr.
Governor, ABC President Neil Ryan Escobillo na siyang kumakatawan sa 200 na punong barangay dito sa South Cotabato. Maraming salamat po. Ngayon naman po, upang tanggapin ang kabuuang halaga na 96 million pesos para sa mga barangay ng probinsya ng Cotabato, tinatawagan po natin si Vice Governor Rochela Marie Talinio Taray at si ABC President Phipps T. Bilbao na siyang kumakatawan sa 480 na punong barangay dito sa Cotabato Province. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa probinsya ng South Cotabato at Cotabato. At sa ating mga local government officials ng South Cotabato at saka Cotabato na nandito ngayon, at ang ating mga beneficiary, yung ating presidential scholar na tawagin ngayon, at lahat ng aking mga minamahal na kababayan, mayong adlaw sa inyong tanan. Magandang hapon po. Ako po, unang-una po, bago po mapag-usapan ang bagong programa na dinadala namin dito, yung bawat bayan ay makikinabang, mapag-usapan ko muna yung ating mga nagawa. Dahil po, ay noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa Governor, kay Gov. Jul Tamayo, na sabi niya, tinamaan kami ng malakas na lindol. At pinagtawag ako sa lahat ng mga local government units para malaman kung ano pa talaga ang naging pangyayari. At nagulat naman kami lahat na napakalakas pala ng lindol na dinaanan. At pumunta kagad ako sa Jensan, dumaan din ako sa mga iba't ibang lugar hanggang naipasok namin yung Glan dahil yun ang naging isolated na bayan. At nagdala kami ng tulong, kabilang ito ay ang South Cotabato may maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. Kaya't pagdeklara ng state of calamity, na ibaba namin kaagad ang QRF. Ang QRF, tawag yan, Quick Response Fund. At 20 million kaagad ang naipadala namin para magamit para sa mga kagamitan ng mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasira na mga bahay at na-evacuate, napunta sila sa mga evacuation center. At tiniyak namin na yung DSWD ay dumating kaagad at saka DOH para tignan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito kaagad ay aming binigyan ng tulong. Hanggang ngayon, galing lang kami sa isang walang gutom program. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin, ano pa yung mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, nagbibigay na tayo ng cash transfer. Dahil tapos na yung relief phase at nakapasok na tayo, nakapagbigay tayo ng mga pagpapakain, yung mga nasaktan ay nabigyan na nagpatingin na sa ating mga medical team at ngayon para makabalik ang ating mga kababayang nasira ang bahay, either kahit totally destroyed o partially destroyed, yung pong binibigay po natin na cash para may magamit sila, pampabili ng gamit para maipatayo uli yung bahay nila o maayos nila yung kanilang mga nasirang bahay. Kaya asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, Quick Response Fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF at ang assessment ginagawa na ngayon ng CDO. Dahil yung CDO, imbis na mag-antay ng team galing sa Maynila para mag-assess kung ano yung kailangan gawin at saan dadalhin yung QRF, ay ginamit na namin yung mga CDO dahil sila nandyan na.
So yung mga report nila, yun ang ginagamit namin kung saan pupunta yung QRF. Kaya napabilis ang ating pagbaba. Kaya asahan po ninyo na patuloy ang ating pagtulong sa lahat ng mga nadamay at naging biktima ng napakalakas na lindol. At hindi ko, siguro yung mga bata rito hindi na maalala na nagkaroon dati. Naalala ko, sinama ako ng father ko rito, 1976, yung napakalakas. Nagkalindol, pero ang talagang maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging ano natin noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. Ang isa pang sadya ko rito, ay upang tignan ang pag-distribute dito sa ating programa ng bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin yan? 2 bagay po yan. Meron po kasi, dati pa, matagal na po ito, merong tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo para talaga ibibigay sa ating mga local government units. Yun lamang, sa nakarang ilang taon, ay hindi nagagamit sa local government kung saan nagagamit yung pondo yan, kung saan napupunta. Alam ko yan dahil naging governor din ako eh. Governor ako sa Ilocos Norte na 9 na taon. Sa 9 na taon na governor ako, wala ako nakita kahit na isang kusing dyan sa LGSF na yan. Tinatanong ko yung mga kapwa-governor ko, sabi ko sa kanila, Samba, paano bang maka-avail? Paano ba tayo makahingi? Sabi nila, hindi, walang sistema. Basta kung sinong medyo malakas sa palasyo, malakas sa Malacanang, kung makalapit sila, yun ang nabibigyan. Pero walang sistema. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na baguhin yung sistema para mapunta sa LGSF, sa local government. Kaya ang ginawa po natin, ang LGSF, at diniretso na po natin sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, para meron silang magamit para sa mga kanilang mga inisyatibo. Kasama po dyan sa proyekto yan, yung ating ibinibigay na bigas, na tigsa 10 kilo na sako ng bigas para sa mga nangangailangan ng tulong dahil hindi sila nakakatiyak sa kanilang pagkain sa araw-araw. Yan po ang aming inuna. Yung pong listahan na yun, kung sino ang mabibigyan ng Local Government Support Fund, sino ang mabibigyan ng bigas, ay kinuha po natin sa mga mayor, kinuha po natin sa mga barangay chairman at sa mga gobernador upang matiyak na kasi kung idadaan po natin sa national government ulit, alam nyo naman pagka dumaan sa national, magpapadala pa kami ng tao, mag-a-assess sila, mag-i-interview sila, napakatagal. Sabi ko nga, nang naging karanasan ko bilang gobernador, sabi, hindi nyo na kailangan mag-assess. In-assess na namin yan sa local. Alam na namin yan, nasa file na namin, araw-araw namin tinitignan yung file na yan. Kaya hingiin nyo na lang sa local government. Iyon ang aming ginawa. Binigay na lang namin yung pondo sa local government at sabi ko sa kanila, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala dahil ako'y nakakatiyak. At sabi ko naman, mas nakakasiguro ako na hindi magiging kagaya ng mga flood control na alanganin. Dahil ang mga local government, pag hindi magandang trabaho, sisitahin ninyo lahat. Pupuntahan kayo, kakatukin kayo sa bahay ninyo at sasabihin bakit yung project ninyo walang kwenta. Yun ang safety, kaya malakas ang loob ko na magbigay sa ating mga local government dahil alam ko na nakabantay ang taong bayan at alam ko naman ang mga local government ay talagang tapat sa kanilang serbisyo sa tao. Kaya yun ang dahil matagal ko na rin pong sinasabi, senador pa lang ako, congressman pa ako, sinasabi ko na sa aking mga kasamahan, dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya binago ko yung sistema. Kaya ngayon ay masasabi ko, napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ng ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government,
hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan. Ang dami-dami nating, we have 42,000 plus local government units sa Pilipinas. Lahat yan, may local government executive. Lahat yan, may sanggunian. Lahat yan, may mga katulong, may mga NGO. Kaya dapat magamit natin at dapat magtulungan tayo. Kaya po, yan po ang ating ginawa. Diyan po nauna, doon po sa LGSF. Ito naman, para sa mga barangay, ganun din po. Kasi ang naranasan ko, nung gobernador ako, lahat ng mga sa barangay, siyempre meron silang 10% dapat na doon sa IRA share. Pero ang katotohanan, ang nangyayari, pag may kailangan ng barangay chairman, ang sagot sa kanila, wala, nagamit na eh. Wala na kami maibigay dahil napunta si ganito, nagka-emergency, nagkasakuna. So, walang magamit ang mga barangay official. At sabi ko, itong gawin natin. May pondo naman ang national government, gamitin na nga natin para tulungan natin ang mga barangay. At sa ganung paraan, nag-release po kami ng bilyon-bilyon na piso at ginawa po namin lahat ng bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso para meron silang magamit. Ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, ang hiningi lang namin ay kalahati dun sa 200,000 ay gamitin nila para sa scholarship. At ang bawat barangay, mamimili ng 5 scholar. So kada barangay, may 5 scholar. At yung scholar na yun, makakatanggap ng 20,000 piso para magamit nila sa kanilang pag-aaral. At ang sabi ko sa kanila, mamili kayo nung mga estudyante na malapit na magtapos. Pero baka hindi matapos dahil kulang ang pambayad o kailangan magtrabaho o kung ano man dahilan. At kung makatulong yung 2,000 piso, ay sana naman magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-aaral at meron silang magagamit para hanggang makapagtapos sila. At ito po ay aming naging programa, kaya nandito ko, may nakita ko ng mga tawag po namin sa kanila yung mga presidential scholar. Kaya sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito. Dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito. Dahil ang pag-aaral ay pag maganda ang training mo, pagka maganda ang pinag-aralan mo, marami kang alam na gawin, ay mapapaganda ninyo ang inyong mga sarili na buhay. Mapapaganda ninyo ang mga buhay ng inyong mga pamilya. Mapapaganda ninyo ang inyong komunidad dahil makakatulong kayo sa pagpaganda ng inyong komunidad. At sa ganung paraan, ay ang buong Pilipinas din ay makakaramdam ng kagandahan para naman ay mapaahon natin ng mabuti ang buong Pilipinas. Kaya sa 42,000 we take 5 scholar. Ang mangyayari dyan ay hanggang 210,000 ang kada bawat taon meron tayong scholar. At tuloy-tuloy po yan, hindi lang po isang beses na ito. Tuloy-tuloy po yan. At kaya yun ang sinasabi natin sa ating mga barangay official, tiyakin ninyo na meron na makapagtapos naman ang ating mga kababayan dahil ay pinakamahalaga na maibibigay natin sa ating mga kabataan ay ang magandang edukasyon. Hindi lamang para pagandahin ang kanilang buhay, hindi lamang para pagandahin ang buong Pilipinas, kundi rin paghandain sila para pagdating ng panahon at darating ang panahon. Yung mga bata, paala ninyo, matagal pa yan, malapit na yan, magdadating ang araw na kaming mga gurang, wala na, hindi na kami pwede. Kailangan kayo na. Kaya kailangan naka-ready kayo. Kaya marami na kayong pinag-aralan, marami na kayong nasubukan, marami na kayong naranasan. Ay kailangan nakahanda kayo para kayo na ang magiging leader. Kayo na ang magpapadagpo ng buong Pilipinas. Hindi lang po sa gobyerno, kundi sa mga private sector. Lahat yan ay kailangan meron kayong natutunan. Kaya gamitin nyo ng mabuti ito.
Gamitin ninyo upang magkaroon kayo ng magandang training, upang maging mas maganda ang buhay ninyo, upang maging mas maganda ang buhay ng mga pamilya ninyo, upang maging mas mapaganda ninyo ang komunidad ninyo. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na, at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw, hindi yan mawawala. Walang pwedeng mag-agaw sa inyo, walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo ng mabuti, at patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi, ay magkita naman tayo, magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Sa atin ng mga barangay official, yung natirang 100,000 ay kayo nang bahala doon. Nasa inyo na. Nasa inyo ng initiative kung saan nyo gagamitin. Yung mga nakita namin na napuntahan namin ng mga ibang barangay, ay ang ginawa nila, yung barangay bumili ng sasakyan para meron silang pagpatrolya. Yung iba bumili rin ng bigas din ang binili para maibigay sa tao. At sari-sari nga ginamit yung perang yan. Kaya magamit naman natin yung may initiative ng local government official, mga barangay official. Dahil, yun din, ganun na naman, malakas ang loob ko. Dahil yung mga barangay official ang nakakaalam ng mabuti kung ano ang sitwasyon sa kanilang lugar. Wala nang mas marunong sa inyo tungkol dun sa lugar sa barangay ninyo. Wala nang mas nakakaalam kung anong pangangailangan ng mga constituent ninyo. At kayo pati ang makakaalam kung may problema man, kung ano ang mga solusyon na pwedeng gawin para pagandahin nga, para masolusyonan ang mga problema ngayon. Kaya iniiwan natin sa mga initiative ninyo kung saan yung gustong ilagay sa scholarship, gusto nyo sa rice support program, gusto nyo magawa yung inyong kalsada, whatever. Nasa sa inyo na yun. At alam niyo yung inyong pangangailangan. Kaya patuloy po ito. At lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, unang panahon pa lang ito kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan. Yun lang naman po, nakita ko pa naman, nandito lahat yung mga ibang scholar natin, dito lahat yung mga ating mga local government executives sa iba't ibang constituency, at sa aking palagay, makakatulong ito. At asahan po ninyo, ang inyong pamahalaan ay hindi lang po kami nang uutos sa inyo na sinasabi sa inyo, ito yung gagawin. Kami ay nakikinig din. Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problemang nakikita natin. Kaya huwag kayong magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana naman po, ito ay makakabuti sa inyong mga kabuhayan. Sana po, ito ay makatulong sa inyong mga pamilya. At ito po ay ang aming handog mula sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. South Cotabato, lalong-lalo yung mga barangay officials, ay masayang-masaya kasi po originally, yung pag-turnover sana doon sa World Trade Center sa National Congress. Kaya yung pagsabi na dito na po sa South Cotabato, syempre bilang representative po ng mga barangay natin, ako po'y lubos na masaya at saka yung mga kasama din namin ng mga barangay officials. Yung 100,000, doon mapupunta sa mga presidential scholars natin. 20,000 each student po at saka yung remaining na 100,000, doon naman po mapupunta sa projects na pipiliin ng mga barangay natin.
In behalf po ng Liga ng mga Barangay South Cotabato, gusto po namin magpasalamat sa ating mahal na Pangulo Ferdinand E. Marcos Jr. sa programang ito. Malaking tulong po sa mga barangays natin dito sa lalawigan po ng South Cotabato. Actually, it's difficult for us to survive every day. Kasi yung papa ko, like, minimum wage earner. Ako lang po yung nagpaparal sa sarili ko. So, nung nalaman ko na one of presidential scholar ako, actually, I'm so very glad. And then, sobrang saya. Kasi, sa wakas, meron ng may makakatulong na din. And then it's a big help for me and for my sisters also na nag-aaral sa college din. Kasi hindi lang ako yung matutulungan, pati din sila. Bilang kapalit po sa pagtulong ng gobyerno sa akin, mag-aaral po ako ng mabuti and make sure na makaka-graduate on time. And then po, in the future as a student nurse, I want also to apply in a public hospital po para makatulong din sa kapwa natin sa Latino. To the President is thank you for helping us. Thank you din po sa mga subsidies katulad nito for us, para sa aming mga estudyante. So, yun mga kababayan. Yan po ang pinaka-latest updates. Videos natin ngayong araw. Yan po ang activities ng Pangulo. Nandoon na naman sa South Cotabato. Namiga na naman ang tulog. Sino nagsabi na walang nagawa? Of course, mga antay lang. So, shout out sa mga taga South Cotabato and congratulations. So, yun mga beswa. Salamat sa inyong watching. Follow me and likes. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.